97% Jade at Admare nagsasabi, di ba, na 97% ng Pilipinong sinurvey, talamak, garapal at lantaran ang kurakot at korupsyon. So how do they address the 97% na nagsasabing talamak, garapal at lantaran ng korupsyon? Destabilization din ba yan? Ang destabilization, they do not have to look far. It's right there. Kumakatok na nga sa tarangkahan ng Malacanang eh. Just go and check the affidavit of former DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Ano ang sinabi niya doon? A certain Yusek Trigiv Olivar of DepEd represented to be himself to be the authorized representative of the Office of the President acting through the Office of the Executive Secretary. In doing so, ano na pala nung Yusek Trigiv Olivar? He was able to bag 2.85 billion pesos of infrastructure projects in a record speed according to Yusek Robert Bernardo. So wag natin ipasa yung problema ng korupsyon dahil dito sa gawa-gawa at katang-isip at halusinasyon na destabilization. Dako tayo dito sa naging post po ni Mon Tulfo. Kaugnay nga po dito sa destabilization plot daw alaban sa administrasyong Marcos, kung saan si Vice President Sara Duterte daw ang financier. Ano ho ba ang inyong At kabilang din si Attorney Vic sa pinangalanan doon. Ako, I cannot speak, and I'm not speaking on behalf of all others who are in the list, who made it to that list. But let me be very clear. This administration, as well as their trolls, I consider this post as similar to a troll. Okay, they have used and abused the term intel, A1 information, destabilization, ad nauseam, to the point that people are no longer taking it seriously. At hindi naman talaga dapat seryosohin sapagkat makikita natin na ito ay patuloy na pag-deviate, pag-deflect at pag-iwas lamang sa more pressing and real issue that's been bugging the Marcos Jr. administration. Ano yan? Kurakot at korupsyon. And I've said this in my social media page, corruption is destabilization. Kung nakakaramdam sila ng pagyanig sa kanilang pamunuan, sapagkat they do not have to look far, they do not have to look far. Sapagkat ang ugat nito ay korupsyon. Marami ng iba't ibang ahensya ang nagpahayag. Yung US State Department, sinabi na yung korupsyon sa inyong bansa malala. And in a survey, I think released sometime October of this year, 97% Jade at Admare nagsasabi, di ba, na 97% ng Pilipinong sinurvey, talamak, garapal at lantaran ang kurakot at korupsyon. So how do they address the 97% na nagsasabing talamak, garapal at lantaran ng korupsyon? Destabilization din ba yan? Ang destabilization, they do not have to look far. It's right there. Kumakatok na nga sa tarangkahan ng Malacanang eh. Just go and check the affidavit of former DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Ano ang sinabi niya doon? A certain Yusek Trigiv Olivar of DepEd represented to be himself to be the authorized representative of the Office of the President acting through the Office of the Executive Secretary. In doing so, ano na pala nung Yusek Trigiv Olivar? He was able to bag 2.85 billion pesos of infrastructure projects in a record speed according to Yusek Robert Bernardo. So wag natin ipasa yung problema ng korupsyon dahil dito sa gawa-gawa at katang-isip at halusinasyon na destabilization.
Opo. Sa tingin po ninyo, attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, dapat po ba itong seryosohin, itong post na ito ng ni Mon Tulfo, ng ating mga kababayan, o isa walang bahala dahil hindi po ito totoo? Wala, para sa akin, non-issue yan. Yung sinasabing A1, dalawa. A1, yan ba yung A1 na barbecue o steak sauce o A1? Yan ang yan ang reliance dyan. At please, stop using the AFP to intimidate people like me who expresses legitimate dissent. May karapatan ako bilang Pilipinong punahin ang kurap at kurakot na gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So wag niyo kong seryosohin yan. I think it's meant to distract us Filipino people from the real issue, which is corruption. Pangalawa, para hindi ma-encourage yung galit na mamamayang Pilipinong lumahok sa payapang pagtitipo na inorganisa ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. 3 araw po ito, 16, 17, 18, nakalathala naman yan sa pahayagan dyan sa Quirino or sa Luneta Grandstand. Opo, attorney, magandang umaga, si Admar po ito. So kumbaga, yung timing nung pagpapalabas nung mismong post na yon sa mangyayaring kilos protesta sa darating po na mga araw ay kumbaga parang nakikita nyo po bang konektado para matakot yung mga kababayan natin na lumabas at yung mga organizer na lumabas at ay pagsigawan yung kanilang galit laban po dito sa patuloy na korupsyon sa ating bansa? Absolutely, Admar. Nakita nila, natakot sila yung paglabas ng tao, iba't ibang grupo, iba't ibang lugar noong September 21. At nakita naman doon, wala namang destabilization doon. Meron lang talaga na nanggugulo at yan naman ay inaresto agad-agad ng Manila Police District. Around 200 yata arrests were made at kita naman doon kung sino naglutangan sa presinto eh. Yung mga pinupondohan din ng mga party list ng Kongreso. Sila rin na nanggugulo eh to advance their personal or political interest. Pero yung kabuuan, payapa at nakita naman natin na yung mga sambayan ng Pilipino nagpahayag yung kanilang disgusto na grabe talaga ang korupsyon. Hindi, ulitin ko ha, maganda yan. Sinabi ng Malacanang na pinatasan ang Armed Forces of the Philippines na mag-imbestiga. Ay di mabuti, basta't ang atin lang panawagan at pakiusap at gabay sa kung sino man nag-iimbestiga, basta iparehas at ipatas lang ninyo. Huwag niyong laruin yung investigasyon. Alam niyo kung sinong matutumbok nila na cause ng destabilization? Aliado ng administrasyon, yung mga nangurakot, yung nagnakaw ng ating pera sa kaban ng ating bayan, yan ang imbestigahan nila, hindi yung nagpapahayag ng legitimate dissent katulad ko at maaari yung katulad ng mga ilang nasa listahan. Subalit again, I am not in a position to speak for them.